Well, mga kapupong, ipinakilala na ni Kim Domingo sa publiko ang kanyang Thai boyfriend matapos siyang madamay sa mga usaping mabilis na kumalat online nitong mga nakaraang araw. Sa halip na manatiling tahimik, pinili ng aktres na sagutin ang mga intrigang ibinabato sa kanya sa pamamagitan ng pagbahagi ng totoong estado ng kanyang personal na buhay. Ayon kay Kim, 3 taon na silang magkarelasyon ng kanyang partner, ngunit sinadya nilang ilayo ito sa publiko upang mapanatili ang katahimikan ng kanilang samahan. Sinabi ng actress na mas gusto niyang protektahan ang relasyon nila kaysa gawing sentro ng usapan sa social media. Para sa kanya, hindi lahat ng bahagi ng buhay ng isang artista ay kailangang ilantad sa harap ng maraming tao. Sa kanyang social media account, mga kapupong, nagbahagi si Kim ng ilang larawan kasama ang nobyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang 3 anibersaryo. Marami sa kanyang followers ang nagulat dahil unang beses niya itong ginawa matapos ang matagal na panahon ng pananahimik tungkol sa kanyang love life. Sinabi rin ni Kim na naging malaking bahagi ng kanyang buhay ang Thailand nitong mga nakalipas na taon. Sa mga oras na bumibiyahe siya roon, mas nararamdaman niyang payapa ang kanyang paligid dahil hindi siya gaanong nakikilala ng mga tao. Anya, masaya siyang mamuhay ng simple at malayo sa matinding pressure na kaakibat ng showbiz industry. Ikinuwento rin ng actress, mga kapupong, na tahimik lamang umanong sumusuporta ang kanyang boyfriend sa kanyang career. May mga pagkakataong kasama niya ito sa ilang biyahe at events, ngunit hindi napapansin ng publiko dahil hindi naman ito mahilig sa exposure. Para kay Kim, malaking bagay ang pagkakaroon ng partner na marunong umunawa sa kanyang trabaho at personal na buhay. Kasabay ng kanyang pag-amin tungkol sa relasyon, muling umingay online ang pangalan ng social media personality na si Sian Gasa matapos siyang maiugnay sa ilang kumakalat na posts at blind items. Gayunman, nanatiling kalmado si Kim sa kanyang naging pahayag. Sinabi niyang minsan na silang nagkita ng kanyang boyfriend at ng naturang personalidad sa isang music festival sa Thailand noong nakaraang taon. Ayon sa aktres, mga kapupong, nahiya lamang siyang lumapit noon kaya hindi siya nakapagbigay ng pagbati. Kasama raw nila ang ilang kaibigan ng kanyang partner at masaya lamang silang nag-enjoy sa naturang event. Hindi na rin umano niya gustong palakihin pa ang issue dahil mas pinipili niyang maging positibo sa gitna ng mga kontrobersya. Marami namang netizens ang nagpahayag ng suporta kay Kim matapos niyang ibahagi ang kanyang panig. May ilang nagsabi na dapat igalang ang pribadong buhay ng mga artista at iwasang magbigay agad ng opinyon base lamang sa nakikitang posts online. Para sa ibang eksperto sa entertainment industry, normal nang mabilis kumalat ang haka-haka sa panahon ngayon, lalo na kapag sangkot ang mga kilalang personalidad. Sa mga oras na patuloy ang diskusyon sa social media, mas pinili ni Kim na ituon ang pansin sa kanyang career at sa mga taong tunay na mahalaga sa kanyang buhay. Hindi man niya ibinunyag ang lahat ng detalye tungkol sa kanyang relasyon, malinaw sa kanyang mga naging mensahe na mas masaya siya ngayon sa tahimik at pribadong setup ng kanyang personal na buhay. Anyway, mga kapupong, ipinakita ni Kim Domingo na posible pa ring harapin ang intriga ng may pag-iingat at katahimikan. Sa halip na sagutin ang bawat akusasyon online, pinili niyang ipakita ang mas mahalagang katotohanan tungkol sa taong matagal nang nagbibigay sa kanya ng suporta sa likod ng kamera. Well, mga kapupong, isang disclaimer muna bago nyo panoorin ito, ha. Well, though matagal na itong video na itong mapapanood nyo at kung hindi ako nagkakamali nagkaayos or okay na ulit itong sina Pacquiao at Melvin ngayon, bigla kasi ulit kumalat itong video na itong mapapanood nyo ngayon. Bastos itong si Atty. Matibag Sayang yung pagka-lawyer niya, parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya hindi kagalang-galang, wala, parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to my word, but yan ang totoo. Dapat magpakita naman ng paggalang. Akala mo kung sinong matapang. Alam mo, kanina pa ako nakikinig I even watched the video of Senator Pacquiao. I hope this is not covered up in immunity Una-una, Mr. Chairman, yung mukha ko pinaster doon, pinanggit doon. I want to know, ano ang kinalaman ko at ng trans ko doon sa PEMSI at IMAP. If Senator Pacquiao only read kay Piralo, buong kwento dito Trans ko noon ang operator muna bago nag-PEMSI. At tinransfer yan sa PEMSI, wala na transco dyan.
Alam nyo, let's call a spade dito sa hearing na to eh. This is all political, Senator Pacquiao. Alam naman natin to, ito yung pinapasabi mo nung bago ka umalis eh. Nung umalis ka, na sinasabi mo, meron kang pasabog. Well, as an incorporator, an independent incorporator. Attorney Melvin Matibag, Attorney Yes, Matibag, Attorney Matibag, Senator can Pacquiao, you, challenge you. Yes. You waive your immunity. Attorney Can- Melvin Matibag, Attorney, hold on, Senator Pacquiao, Attorney Matibag. So, huwag tayo This is my, magbalik dito. this is my committee, and you have no right of calling this hearing a political hearing. This is a budget No, hearing. but- The senators Yes, this is a are budget hearing. entitled. The senators are entitled to ask policy questions. So you have no right of calling this a political hearing. You're out of order. You're no longer recognized. We've given you a chance to answer the policy questions, but instead, you insulted this committee by calling this a political hearing? Hindi naman fair yun. Should leave this hearing. okay. So we will now remove him from the WebEx list. So I'm directing the committee secretary to remove Attorney Matibag from the list here in WebEx. He's out of order. Mr. Chairman, sorry for that. Bastos itong si Attorney Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, eh parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya eh hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to my word, but yan ang totoo. Dapat magpakita naman ng paggalang. Akala mo kung sinong matapang. Bastos itong si Attorney Matibag eh. Sayang yung pagka-lawyer niya, eh parang walang pinag-aralan. Pinagmamalaki na matalino, pinangyayabang pa niya na mas matalino siya, pero dito sa attitude niya eh hindi kagalang-galang, wala parang hindi nakapag-aral, Mr. Chairman. Sorry to my word, but yan ang totoo. Dapat magpakita naman ng paggalang. Akala mo kung sinong